Bakit sa tingin mo naging mailap yung offers uli sa'yo to go back to show business? Ano bang hindi ko kaya yung kaya nyo? Ano nararamdaman mo, Kuya Dags, every time si Long niloloko ka on TV? Hindi ko pinapansin yun. Kasi ang sabi niya sa akin, ikaw daw yung kaibigan niya ayaw niya makausap. Tingnan natin kung sasagutin ka niya, ha? Ito, si Long, kakausapin natin, magkakamustahan kayo, ha? Kasi ang dami itong sinasabi tungkol sa'yo. Eto, ha, Kuya Dags, ha? Anong mga sinabi niya sa'yo? Long, puro ka salita. YouTube channel, at itong taong to, ang tagal kong hindi nakita. Although, lagi ko siya naririnig kasi may common friend kami. Naka-work ko to sa Yes Yes Show. Walang iba kundi si Kuya Dagul! Hello! Hi, Kuya Dags! Kumusta ka na? Siyempre ito, ganun pa rin. Bukod sa gwapo, maliit pa rin. Wala tayong magawa. Yun ang height natin. Pero ako po'y tuwang-tuwa dahil naimbitahan ako ni Ma'am Aiko. Uy! Huwag mo ko tawagin, Ma'am! Kuya Dags, no? Diyos ko, wala nagbago. Ganun pa rin tayo. Kuya Dags, ano ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Sa ngayon, nasa bahay lang ako. May maliit kaming tindahan. Minsan ako nagbabantay pag wala si Mrs. Pag nasa taas siya para maglaba. Tapos ako nagtitinda. Oh. Lately, Kuya Dags, kamusta ang showbiz offer sa'yo? Alam natin, pandemic pa rin tayo, Kuya Dags, pero naging bihira ba? Last, nag-ano ako ng magpakailanman. Yung istorya namin ng anak ko na si G. Chris. Nakasama mo, andito siya ngayon. Kaso lang, hindi siyang gumanap na siya talaga. Kasi nga siyang gumanap si Jo. Oh, yeah. Tapos, naglaro kami sa Family Feud. Yun, nanalo kami. Kasama ko yung misis ko. Dalawang anak ko dyan, si G. Chris kasama ko rin. Kaya dahil sa mga hindi nakakaalam, ilan ang anak mo? Ang anak ko, 4. Wow! 3 lalaki, 1 babae. Yung bunso ko yun ang nagmana sa akin. Ng kagwapuhan mo? Hindi, yung babae. Okay. Akala ko kagwapuhan mo. Yung kagwapuhan ko yung 3 lalaki. Pero Kuya Dags, doon sa 3 anak mo na regular sila, di ba? Kamusta sila? Nararanasan mo pa rin ba, Kuya Dags, yung nambubuli pa rin yung tao dahil sa physical appearance mo? Or hindi kasi kilala ka, di ba? Dati, hindi talaga mawawala yung naninibagong tao. Ganyan ka, maliit ka. Pero hindi ko pinapansin yun. Kasi yung nasa isip ko, pari-pariyo lang naman tayo. Ano bang hindi ko kaya yung kaya nyo? Correct. So, sa ngayon, talagang wala na. Wala na talaga. Yung bunso mong anak, siya din yung katulad mo, di ba? Siya ba nakaranas din ng ganito, yung pinagdaanan mo sa buhay mo? Or okay naman siya, tanggap dahil bilang anak mo, bilang si Dagul? Yung pagbubuli, nung high school siya, nangyari yun. Pero sa ngayon, wala naman. At saka talagang tanggap niya na rin kung anong na-feel ko. Parang ganun din siya na hindi niya pinapansin. Kung binubuli siya, yun ang way niya para maabot niya yung pangarap niya. Oo. Kasi hindi naman sukatan ang physical appearance sa isang tao, ang kabutihan ng loob. And sa industriya natin, Kuya Dags, marami ka na rin nakasamang artista and wala naman silang naging problema sa'yo. Pero, Kuya Dags, bakit sa tingin mo naging mailap yung offers uli sa'yo to go back to show business? May naging problema ka ba along the way? Sa ngayon kasi, mahirapan sila magbigay ng role ko dahil una, hindi ako makakalakad masyado, hindi ako makatayo ng matagal. Kaya yun nga, nahihirapan mag-offer sa akin kung ano magagawa. Kuya Dags, bakit ka nahihirapan na tumayo? Kasi dati nakatrabaho kita, hindi pa ganyan yung sitwasyon mo eh. Sa tingin ko, sa age at saka overweight siguro, yung tuhod ko parang mahina na. Sa ngayon, 62 na rin ako. Yung sa normal at sa akin, siguro, epekto na rin yun. Oo, parang it comes with age. Pero sa lahat ng pinagdaanan mo, Kuya Dags, yung pamilya mo hindi ka iniwan, lalo na yung asawa mo, tama? Yung ano nga bago ako mag-artista, 2 ang anak namin. So nang nawalan ako ng trabaho, talagang ang hirap na naranasan namin. Grabe talaga. At saka
wala. Tulong-tulong lang kami. Wala akong trabaho. Binubuhay namin yung 2 anak namin kung anong dapat gawin para makatawid lang ng pangangailangan namin. Hanggang sa nag-artista ako, bumalik na naman ng pamumuhay namin na hindi mahirap masyado. Hanggang ngayon, nag-pandemic, walang trabaho, kami pa rin magkasama. Ano sa tingin mo yung naging driving force ng family mo, Kuya Dags, na kahit mahirap ang buhay? At syempre, Kuya Dags, sa pag-artista, alam mo yan, exposed tayo sa temptation, di ba? Was there ever a time na na-tempt ka na gusto mong iwanan ang pamilya mo para sa ibang temptations? Hindi ko iniisip yung gano'n. Ang sa akin kasi, yung pamilya ko, yun ang pinaka-the best na katuwang ko, katulong sa buhay. Saka kami, tulong-tulong din. Tama. And yung kasikatan na narating mo, Kuya Dags, hindi pa rin yun naging dahilan para talikuran mo ang pamilya mo, pinanindigan mo sila at pinanindigan ka rin, di ba? Pero sa tingin ko, hindi naman ako sikat eh. Ang ano ko lang, nakilala ko, nagustuhan. Pero talagang hindi ko maiiwan yung pamilya ko. Dahil sila ang buhay ko. Kuya Dags, syempre kahit papaano naging busy ka dati sa pag-aartista, kahit papaano hindi ka ba nakaipon? Nakaipon din ako nung nag-umpisa ako mamay ko. Yung talent fee ko, nag-umpisa ako sa Kulkalan. Since 1998, 1,000 pesos ang TF ko per taping. Sa isang buwan, 4 na bisis kami mag-taping. 4,000. 4,000. Doon pa sila sa probinsya. Ako dito lang sa Maynila, nakikitira ako sa kapatid ko. Naipon namin yan, naipon ng asawa ko, nakabili kami ng lupa, pinatayuan ng bahay namin. Tipid-tipid talaga at saka yung gastos. Dati kasi 1,000 mamahay ko, ano na yan? Yes, malaki malaki, na yan. malaki. Pag lumabas ang piso, talagang tipid na tipid yan. Kaya kahit papano may naipon kami hanggang lumipat ako sa kabilang istasyon. Nakabili ako ng sasakyan dito sa Maynila. Hanggang dinala ko sila dito. Yun, nagano na naman ako ng bahay na naman. Talagang tipid sa pamumuhay. Na hanggang ngayon, Kuya Dags, andyan pa rin yung mga naipundar mo dati? Nandyan pa rin. Oh, yun. Yun kasi ang pinaka-importante sa mga artista na katulad natin, Kuya Dags, is pamamahay talaga di ba? Yung kasiguraduhan na meron tayong inuuwian na hindi na tayo nagbayad ng renta. Sa buhay artista mo, Kuya Dags, sino mga namimiss mong kaibigan mo? Yan sila ang unang-unang mga kasama ko. Sila yan si Long, Benji Paras, Dines Padilla, si Raymart, si Chong, Joey Marquez. Yan talagang mga hanggang ngayon na ano ko pa yan sila. Nakakasama pa rin sila, nakakakamusta mo pa rin sila. Ano nararamdaman mo, Kuya Dags, every time si Long, niloloko ka on TV? Kami kasi ni Long, yung lukuhan, yung ano na sa amin yan. Baliwala na yan. Kahit anong sabihin, masasaktan ka, pangit yung sinasabi mo, baliwala na sa amin yan. Sa tingin mo, Kuya Dags, si Long is yung tipo ng kaibigan na kahit anong mangyari, hindi ka talaga iiwan? Si Long kasi ano ko na yung kung anong buhay niya. Hindi naman kami nag-artista na mayaman kami. Kami kasi mahirap kami bago mag-artista. Kaya kami ni Long, pareho kami kasing galing kami sa mahirap. Kuya Dags, sa tingin mo pag anytime tawagan natin si Long, siya yung isang kaibigan mo na kakausapin ka, hindi ka tatalikuran sa anuman unos ng buhay or pinagdadaanan mo ngayon? Okay lang pag halimbawa si Long, minsan pag pumunta ko sa bahay nila, andun siya. Pag dumaan sa bahay, nandyan ako. Parang magkakapatid na lang. Hindi na nung, sino ka ba? Ang yaman-yaman mo, mahirap ka. Parang lang kami nilo, magkakapatid na. Kuya Dags, eto nga pala si Long. Tingnan natin kung sasagutin ka niya ha. Kasi kagaya nga ng sabi mo, parang kapatid ang nyo. Ito, si Long, kakausapin natin, magkakamustahan kayo ha. Kasi ang dami itong sinasabi tungkol sa iyo. Hi guys! So, commercial break muna tayo. Doon sa mga nagtatanong kung paano ba pwedeng lumiit ang waistline nyo, ito ang isa sa mga trick na ginagamit ko. I'm sure marami na sa inyo nakakapanood nito na, alam mo, actually marami mga products na ganito na similar to this. Pero ito kasi, proven ko talaga na safe. At saka yung material niya is really talagang hindi makate sa skin. Kasi you have to remember, pagka nagka-corset waist training kayo, kailangan maging komportable ka. Kasi nga, ang pagsuot nito, sa unang beses na susukatin nyo to at susuotin nyo, medyo may pagkamahirap talaga. Pero sabi nga nila, no pain, no gain.
Pero itong pain na ito, hindi naman in a bad way kasi nga lang, mahirap lang dahil may kuko ako. Pero pagka talagang na-hook nyo na siya, magsa-start tayo sa small. Ito po guys, pakita natin. Small. Dati po akong size 8. Ngayon po, size 4 na lang po ako. Small na I'm proud kasi pinaghirapan yan. So ito, I get my corset from Corset IG kasi nga sabi ko nga sa inyo, marami ang naglalabasang peke na produkto at mas mura yung mga nabibili nyo online pero ang ending naman napaka-kate sa katawan. At ang ending, magbabayad na kayong extra sa rashes at sa pawis nyo, diba? So, kailangan talaga legit yung mga pinagkukunan nyo. So, mag-start tayo sa pinakadulo, small. So, as we go along, everyday yan, ginagamit ko yan 4 to 6 hours, lalo na pag walang taping para mahuhulman niya talaga yung gusto mong waistline. So, ito, may pagka-effort lang sa umpisa dahil yung kuko ko. Yan. Yan siya, i-hook mo lang siya. So guys, ito na po. Ito na po ang finished product. So nakita niyo naman yung waistline ko. Pang beauty queen na. Yon! O, di ba? Medyo mahirap lang siya ikabit kasi nga may nails ako. Pero nga, pagka nakabit mo na siya sa unang hook mo, tuloy-tuloy na siya. So sa mga nagtatanong kung saan ko nakuha to, etong detalye, sa mga gusto magpapayat, lagi niyong tandaan, merong safer way para mag-lose kayo ng weight o makuha nyo yung waistline na ina-achieve or gusto nyong ma-achieve. So ito nga yung isa sa mga paraan ko na kaya size 4 na lang ako from size 8 because this corset training, ang waist training ang tawag dito, I got it from Corset IG. Asan kaya to si Long? Siguro nang bababae na naman. Sigurado. May bagong asawa na naman yan. Oh, may bagong asawa. Hindi niya tayo sinasagot. Kasi ang sabi niya sa akin, ikaw daw yung kaibigan niya ayaw niya makausap. Baka nga pinutuon niya ngayon, ayaw tayong kausapin. Pag ano kasi, busy, maraming pera yan. Baka, So, maraming pera si Long. baka nagbibilang ng pera tsaka asawa. Tsaka asawa. Kasi alam mo, napanood ko sa vlog ni Mother Oji, ikaw ang topic ni Hindi ko napanood eh. Gusto mo i-play natin ang mga sinabi niya sa'yo? Oo, sige. Ito Kuya Dagsa. Ito yung mga sinabi niya sa'yo. Kaya nga gusto ko magharap sana kayo ngayon eh. Para tignan natin kung tunay na lalaki ba to si Long bukod sa pagiging babaero niya, di ba? Hindi naman masabi na bakla yan. Daming asawa yan. Kahit saan kami pumunta yan. Meron talaga. Ano talaga ng babae yan. Buti hindi ka natitempt, hindi ka Hindi nagagaya. ako stick to one kasi ako. Ay, gusto ko. Nandiyan si Siguro Mrs. kasi andyan si Mrs. Si tsaka Mrs. anak mo eh. Alam na stick to one lang daw. Ito daw ang sabi niya, Kuya Dags. Sabi niya, Kuya Dags, kahit daw anong tulong na gusto mo, siya daw ang bahala sa'yo. Talaga. Yan. So, pandakan ka daw nakatira. Tanda ka rin yung kasi. Ay, Dagul! Dagul, ay, kung sa atin, ha? Meron siya, malakas yung kanyang... Oy, si Dagulyat. Yung parang tinitest kaya, hindi mo siya pinapansin. Ay, kung text mo ka, alam niya, alam na Dagul, sinendan ko na yan. Sinenda ka doon yun ng Gcash. Ito ba? Tao, pag Sabi ko, Sinindan ako ng malibo niya. Wow! Sino yung mga tao Hindi ako pinamit. na si Long, tinext ko, pero hindi ako sinagot. Pero sinagot ko yung anak. Okay na kami na. Pero hindi totoo? nag-guess ko sa interview ko. Kaya nag-interview ko. Sa mga mag-interview ko. Sabi sinabi ko yan. Ay, Dagul! O sige, si Dagul. Kasi isa sa binamahal kong artist. Kaya mo, Dagul, yung request ko sa akin, bibili kita ng bilyaran. Kasi Dagul, libangan daw niya. Bibyaran? Yes, siya yung maging spotter. Sira ulo talaga si Long, di ba? Anong masasabi mo kay Long? Yun nga, sabi ko, si Long, ano talaga yan, totoong tao. Sabi Sabi niya, Dads, puntahan kita, interviewin daw ako. Naunahan mo pa nga eh. Sabi niya, huwag ka maalala, i-schedule ko yan, puntahan kita. Ito ngayon, Long, naunahan ka pa ni Miss Aiko. Puro ka salita. Kaya nga, Kuya
Kuya Dags, maraming salamat kasi for saying yes. Kuya Dags, kung may mga nanonood sa atin sa YouTube natin na may gusto ka bang batiin or may gusto kang ipanawagan sa kanila, gusto mo ba talagang bumalik sa pag-aartista ulit? Baka mabigyan ka ng pagkakataon muli. Sa lahat na makapanood nito ng vlog ni Miss Aiko, lalong-lalo na sa mga director o network, ako po willing pa na magtrabaho. Basta kung kaya ko ang role ko, willing pa po ako, pero huwag lang takbuhan. Palakarin ako ng malayo, siguro hindi ko na kaya yan. Pero kung mga role na kaya ko, go pa rin ako. Sana matulungan niyo ako dahil kailangan kong financial dahil sa mga anak ko. Nag-aaral sila. Saka ngayon, mahirap talagang buhay na walang trabaho. Sa lahat-lahat na nagtulong sa akin, lalong-lalo na kay Sir OG, maraming salamat po. At saka banggitin ko na yung Jessica Soho, at saka sa Family Feud, magpakailanman, maraming salamat sa inyo. Siyempre, kay God. Yes, sa Panginoon. Kuya Dags, kasi ang pinapangarap mo naman at hinihingi mo lang sana ng konting tulong is hindi naman para sa pangsarili mo, kundi para sa edukasyon ng mga anak mo, hindi ba? And I'm sure naman maraming manonood sa atin na may gininto ang puso na willing tumulong sa'yo. At sana rin, Kuya Dags, ito na rin ang maging daan na makatulong ako sa maliit kong paraan para sa'yo. Kasi nakatrabaho kita at namimiss kita. Masaya ako, magkikita tayo. Kaya lang nga, sayang lang, hindi kita maano sa Mano Po 3. Kasi drama yon. Oo, naghahanap kami ng talaga, ng pangbagay para sa'yo, Kuya Dags. Pero asahan mo na andito kami para sa'yo, Kuya Dags, and huwag ka mawawalan ng pag-asa. Sana hindi ka madadala. Kung may gusto kang iparating sa mga manunood, this is your chance, Kuya Dags. Sana kung makabalik ako sa television o sa pelikula man, panoorin nyo. Lahat ng mga kasama ko, kung sino man sila, abangan nyo kami. At saka sana po yung anak ko, matulungan nyo rin, Ma'am Aiko, yung nagmana sa akin. Sana umpisa din siya na makalabas sa TV. Siya kasi marunong din kumanta. Wow. Sana matulungan. Pati yung bunso niyong anak, halika, pasok ka. Andito ang kanyang bunsong anak. Kung meron kang gustong sabihin sa tatay mo, ano yun? Siyempre, gusto ko pong mag-thank you kasi kahit na ganito yung sitwasyon niya, naitaguyod niyo po kami lahat. And lumaki po kami ng mabuting bata, may takot sa Diyos at may respeto. Dahil din po sa Kanya. And wala po kami sa Kanya. Tatayuan namin ngayon kung hindi dahil sa Kanya. Okay lang po kahit walang material na bagay. Basta andyan si Papa. Ganda naman, Kuya Dags. Anong gusto mo sabihin sa iyong bunsong anak? Sana mag-aral ka ng mabuti dahil yun nga ang sabi nila sa sitwasyon natin, kailangan mag-aral ng mabuti tsaka magpakabait ka. So guys, dun po sa mga gusto po na kunin po si Kuya Dagul at sa mga pag-aaral po ng mga anak niya po, eto po, iaano natin. Sana makatulong tayo kay Kuya Dagul at syempre, dahil may nararamdamang sakit sa tuhod si Kuya Dags, sana makatulong tayo. And of course, God bless you both, Kuya Dags. And huwag ka madadala, kung may kailangan ka, bigay ko yung number ko sa'yo. Sana magkausap tayo, Kuya Dags, sa mas madalas-dalas. God bless you, Kuya Dags. And huwag kayong mawawala ng pag-asa dahil alam mo sa mundong ginagalawan natin, Kuya Dags, maliit lang ang industriya natin. I'm sure maraming ang gusto at nais kang tulungan. Invite them! Meron na kayong di ba? Yes, may vlog po kami. So, gusto ko pong kunin yung opportunity na to para kayo maging pamilyang kadags namin. So mga kadags, sa mga subscriber ni Miss Aiko, please subscribe to our YouTube channel, The Gul and J. Chris Vlogs, and TikTok, J. Chris Pastrana. So mga kadags, please, malapit na kami mag-100k. So ano pang hinihintay nyo? Please be our kadags! Maraming salamat. Thank you, J. Chris, and syempre si Kuya Dagul. Thank you so much. God bless you both. At makikita pa tayo madalas. Salamat! Thank you!